Lagi naman nating nababanggit to pag Miami Heat ang naglalaro mga idol, yung kanilang 2-3 zone defense. Kaya para lang mas klaro, ipapakita lang natin ulit kung paano nga gumagana ito and mamaya kung paano naman binasag ng Lakers ang depensa na iyon. Kahit pa may screen si Davis dito para kay AR, no, tila wala rin namang nangyari kasi itong si Highsmith po ay handang tumapat kay AR dyan at huwag siyang palampasin. Now, makikita po natin ang distansya ni Highsmith pati ni Lebron dyan at masasabi mo na si Lebron nga po ang open man. Pero dyan naman din po gusto ng Heat na ipasa mo ang bola kasi handa silang mag-help. May ibang aalalay dito gawa nung malayo nga po si Highsmith. Itong si Jovic yun na ganyan ngang ready na rin. Ganyan po gumagana ang depensa ng Miami mga idol, help and recover talaga, kaya bawal ka rito kung tatamad-tamad ka dumepensa. Nung pagpasa kay Lebron, atras si Jokic kasi nagre-recover na si Highsmith. O diba? Sabay syempre, ayaw nilang papuntahin ng bola sa gitna kasi doon ang weakness ng depensa nila. Kaya si Jaques, waiting na nga rin dyan malapit kay AD kung ipapasa man ni Lebron. Ang purpose talaga nito ay para umikot lang ang bola around the perimeter dito sa area na ito hanggang sa maubos ang oras ng shot clock nyo or tumira ka ng bad shot. Tignan nyo, naulit lang din ang screen action ni AD at Reeves at naulit lang din ang pag-swing kay Lebron. Pero tinira niya na to ngayon, mintis. Dito sa second half, mas maganda po syempre ang pag-atake ng Lakers dyan sa 2-3 ng Miami. Like namomoste na si Rui kontra rito kay Hero. Kung patuloy na ganitong mag-isa lang si Rui dyan ay malamang makakascore talaga yan. Kaya rin makikita natin si Highsmith na gustong tumulong dyan sa kanya. At dito na po ulit natin manonotice yung help and recover ng Miami. Dahil si Highsmith nga po ay andyan sa may loob, si Jaques na muna ang tatapat kay Lebron. Sabay aangat din po si Rozier para dito sa posibleng bigyan ng swing pass na si Max Christie. Makikita natin na libre nga rin po si Max dito idol kaya possible talaga siyang pasahan dyan. At yan nga rin yung inaantay ng Heat na gawin ng Lakers. Pero si Lebron ay hindi yun ginawa. Sinugod ang depensa kaya wala na. Wasak na sila kasi tatlo na ang bumabalot kay Lebron ngayon at mas mahirap nang mag-recover dyan. Kaya ang naging goal din ng Lakers dito sa second half ay wag nilang gawin ang mga gustong ipagawa ng Heat sa kanila. Like una, ayaw ng Heat na ipasa mo sa loob ang bola. Kaya nga ganito na lang ang nag-aabang na players kay Rui na sumisingit na sa baseline. Pangalawa, covered na nila yung isa mo pang pwedeng pasahan na si AD. At kung magbibigay ng flat pass si Lebron dyan, matik, maaagaw ni Rozier yan. Hindi po inaasahan ng Heat na magbibigay si Lebron dito ng skip pass papunta kay AR sa kabilang side. Kaya dali-dali rin po ang pag-help ni Hero dyan at gumulo ulit ang depensa ng Miami. Good recognition yan mula kay Lebron mga idol. And syempre, umatake rin ang Lakers sa transition kung saan hindi pa set ang depensa. Alam nyo na to eh. Like dito ngayon, usually ay may tao po sa likuran ni Highsmith kapag nakaset po ang depensa ng Miami. Kasi nga naka 2-3 sila. Para syempre may aalalay if may iwan siya. Ngayon may nag-help naman dito pero nung nakapasok na si Rui sa loob. To which yun nga po yung ayaw mangyari ng Heat. Ganda rin po ng ritmo ni Lebron dito sa kanyang tira back-to-back na tres. Dito ewan, parang nawala din po sa depensa itong Heat eh. Maybe dahil din sa placement ng Lakers ngayon kasi usually may tao dito sa corner. Si Gabe andyan sa may wing. Kaya napilitan din po si Duncan Robinson na umangat dyan bilang dating Heat player din po. Alam ni Gabe yung galawan nitong Heat. At nilaro din po niya this game ang best game niya bilang isang Laker. Kita pa rin naman dito yung gustong ipagawa ng Heat. Tinatakpan na si Davis dyan para mailang si Gabe na ipasa yan sa gitna. And syempre, nililibreng open si Max para doon ipasa. Yung simpleng pagganito lang po ni Gabe na hindi niya pinapahalata na kay AD pala ang pasa ang naging diferensya dito. Nahirapan tuloy si Bam kung sino yung tatapatan, si AD ba o si Rui na iniiwanan niya. Tignan nyo mga idol, once na be-break na ng Lakers yung depensa at nadadala sa gitna, nagkukumahog ang Heat. Tatlo na kay Davis ngayon at again, alam ni Gabe kung paano gumalaw ang mga ito at nagbigay lang ng simpleng fake pass para mawala sa depensa itong si Jovic na nagsisilbing help. And yung nagre-recover din si Highsmith naiwan na. Solid din po itong si Vincent sa paghanap din ng butas nitong Heat mga idol. Andito siya ngayon sa may gitna at hindi po ito natural na nandyan siya. Sa buong game kasi si AD yung nandyan lagi kaya praktisado na ng Miami kung sakaling ibibigay kay Davis yung bola. And syempre, pine-prevent nila yon. Ngayon na si Gabe yung nandito, tila hindi alam ng Heat kung sino ba yung lalapit. Si Jovic lumapit naman din dyan pero nasa likuran siya. Napilitan tuloy yung big man na si Ware dito mga idol and good contest naman to. Better offense nga lang kay Gabe sa pagkakataon na ito. Again idol, idinala nila sa gitna yung bola kung saan hindi po komportable ang Heat talaga. Kasi lahat sila ay literal na napapatingin doon kay AD. Good look tuloy ito kay Lebron na mukhang ititira na talaga niya. So ang key talaga ay dalhin sa gitna ang bola at wag yung papasa-pasa lang sa perimeter na wala na ang depensa ng Heat dito. Another nice read mula kay Lebron. Ito naman po yung sample nung papasa-pasa lang sa perimeter. Walang gustong umatake dito sa Lakers and even si Lebron ay nagtuturo dito na sa iba ipasa. Medyo masikip din kasi sila sa kanan. Pero once may pumasok talaga and kahit na depensahan to initially at hindi po natuloy ang drive ni Max ay okay lang. Kasi wala na sa comfort zone ang Heat sa depensa. Ngayon dito binigay kay Rui sa ilalim at yung Heat ay nag-aabang muli ng mga pwedeng mapasahan niya.
Kaya kino-cover na kagad nila si AD at dalawa pa nga sila ritong nag-a-anticipate. Ang nawala sa depensa para sa Heat dito ay si Burks, mga idol. Kasi dapat andito siya sa harapan ni Rui. Yan din talaga ang nagagawa pag pinapasok mo sa loob yung bola at hindi ka nagpapadala sa gustong ipagawa sa'yo ng Heat. Open tuloy si Rui sa corner, walang bumantay. Panoorin niyo muli ito, mga idol, sa first half. And ngayon dito sa fourth quarter, ayan pa rin yung pick play ni Davis pati Austin. And kung kanina, 'di ba, siniswing o pinapasa ni AR to sa perimeter kay LeBron. Ngayon, iba nga ang approach nila. Yan yung adjustment din. Aggressively dinadala nila sa gitna ang bola kasi tulad ng sinabi natin, hindi nga komportable ang Heat sa ganon. Yun ang butas ng zone kaya yang nakakascore sila ng maayos kahit pa contested to. Kaya nga rito ay nilaro lang ng nilaro ni LeBron yung mga screen ni Davis. Alam niya kasing hindi po aangat si Bam dyan kasi mabubutasan sila sa depensa kaya ayan, wala na ngang nag-contest sa tira niya. Comeback win po ito sa Lakers, pang idol. Lumamang pa ng 14 ang Miami noong first half. Double digits pa nga ang lamang nila sa simula ng third quarter pero nagawa nila ng paraan kung paano wasakin ang ginagawang depensa ng Miami. Kanina nga sa playback stream namin with LNPH puro reklamo yung sa first half Sali kayo doon, mga idol, kung trip nyo. Pero naging complete turnaround naman din po ito sa second half kung saan na-outscore po ng LA ang Heat 63-42. Kaya nakasungkit pa ng panalo ang Lakers at home. Ano po masabi nyo sa adjustment na ginawa nitong LA, mga idol? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section sa baba. And kahit hindi na po Pasko, ongoing na po ang ating giveaway ngayong Pasko na Giannis Immortality 3. Hanapin nyo lang yung ating video sa YouTube na ito po yung thumbnail para sa mechanics. Ilalagay ko na lang din ang link sa description and comments. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang, idol, ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel at ako nga pala si Jonas PB, and as always, hanggang sa muli.